Tunay kang matapat. Tayo lang kuminsan ng hindi matapat. Pero ang Diyos natin, no doubt, tunay siyang matapat. Ano po? Good morning, church! Are you happy this morning? Ayan, ang ilan sa inyo ay iniisip na ang mamayang gabi. Mamaya na po natin isipin. Tayo po muna ay mag-isip ng patungkol sa salita ng Panginoon. Atin pong bulay-bulayin, minsan pa pag-aralan ng salita ng Panginoon. Sir Jaime, salamat po sa Sunday School. Natututo po kami ng mga aral ng Biblia, tumatatag at nagpapatuloy dahil sa mga prinsipyo ng Biblia. Ngayong umaga, atin po muling pag-uusapan paano nila pinaglingkuran ng Panginoon. Part number 30 na po tayo. Tayo po muna tayong lahat at ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay si Mary. Blessed among women. Sa Tagalog ito, mapalad o pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala sa babaeng lahat. Po? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat dahil tunay kang matapat. Ang katapatan mo ay hindi nagmamaliw. Kahit kung minsan kami ay hindi matapat, pero ang katapatan nyo'y tunay at ganap sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon, sa katapatan nyo po at sa katapatan nyo sa amin. Panalangin namin, Panginoon, ang espiritu ng kalungkutan ay aming nire-reject. Ang espiritu ng antok, amin pong nire-reject sa umagang ito. Na wag po kami, Panginoong, pumayag na ang kagalakan ng paglilingkod sa inyo'y mawala. Sa halip, Panginoon, puspusin nyo kami ng inyong banal na espiritu nang magbunga ang kagalakan, pag-ibig, pagtitiis sa paikinig ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, patawad sa anumang pagkukulang namin. Dalangin po namin minsan pa, tulungan nyo po kami, tunghayan nyo po kami, ipaunawa sa amin ang banal na espiritu, ang kwento patungkol kay Maria at sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoon, dahil mayroong Panginoong Hesukristo o ang inyong bugtong na anak na ipinanganak upang gampanan ang kaligtasan sa cross ng Kalbaryo. Salamat po. Hiling po namin ito at pinagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Umupo na po tayong lahat. Yun pong blessed among women, hindi po ito sinalita ng tao. Ito po'y sinalita ng anghel kay Maria. At alam natin ang ginagawa ng mga anghel, sila ay mga utusan lang ng Diyos, ng mga mensahe. Inutusan ng Diyos si Angel Gabriel at sabihin mo kay Maria na siya ay babaeng pinagpala, bukod na pinagpala sa babaeng lahat. Meaning, ito ay galing sa Diyos. Diyos ang nagsabi nito kay Maria. Okay, kaya ngayong umaga mga kapatid, I encourage you, tuloy-tuloy lang po natin paglingkuran ng Panginoon. Tuloy lang po sa paggawa ng tama. Darating ang araw ng pag-ani ng ating ginagawa. Darating ang araw ng pag-surprise ng Diyos sa atin. Darating ang araw ang pag-commend ng Diyos sa buhay natin. Darating at darating yan sa buhay po natin. Ngayon po, pag-uusapan natin, yung pong si Mary at itong si Joseph. Sa senaryong ito, si Mary at si Joseph ay nasa stage ng betrothal. Sa Luke po yung pag-uusapan natin. Ito pong si Mary at si Joseph, sa panahon natin, sila'y engaged. Sila'y engaged. It is usually lasted a year. Yung bang ganon, kasi sa ganon ang customary nila, kapag sila ay nasa stage ng betrothal stage kung tinatawag, tumatagal lang yun, Brother Hamby, ng 1 taon. Tapos magpapakasal na sila.
At kapag po sila ay engaged, ibig sabihin nasa betrothal stage sila, hindi pa sila nagsasama. Kumbaga, engaged lang sila. No po? Kaya marahil, sa pagkakataong ito, excited si Mary sa nalalapit niyang kasal. No po? Siguro nag-iisip si Mary, ano kaya ang motive? Sino kaya ang mga imbitahing guest? Ano kaya ang mga pagkain? Saan kaya ang venue? Saan kaya ang reception? Siguro ganoon dahil isa sa mga pinapangarap ng babae, sila'y dalhin sa sa altar ng kasalan. Bibihira ang babae na hindi nangarap na sila ay makasal. Di po ba? Kuminsan nga nakasal na doon sa munisipyo, sila ay nangangarap pa na ikasal sa simbahan. At maraming nagsasabi sa akin, sabi niya, Pastor, kinasal na kami sa huwis, kinasal kami sa munisipyo, pero kami ay nangangarap, nag-iipon na isang araw, ikasal kami sa simbahan. Dahil yun ang isa sa pinaka-kaabang-abang at gustong mangyari ng isang babae o ng isang lalaki na sila ay humantong saan po? Sa kasalan. Pero ang kasalang ito ay hindi ganun kabongga na iniisip ni Mary. Katulad ng mga mayayaman na nagpapakasal. Dahil si Joseph at Mary ay mahirap lamang. Mahirap lang sila. Ano ang patunay na si Joseph at Mary ay mahirap lang? Ito po ang mga patunay. Noong inihahandog nila ang Panginoon doon sa templo, ang daladala ng mag-asawa ay ito lamang. Luke chapter 2:24. Let's open our Bible. Ganito po ang sinasabi. And to offer a sacrifice according to that which is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves. O sa Tagalog natin dito, bato-bato. Or 2 young pigeons. O yung dalawang batang kalapati. Yun lang ang daladala nila. Yun lang ang kaya nila. Dahil sabi sa Leviticus chapter 12 verse 8, ganito po ang sinasabi, and to offer a sacrifice according to that which is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves of 2 pigeons. Yun po, binasa natin kanina. Sabi sa Leviticus chapter 12 verse 8, and if she be not able to bring a lamb, yun po nakalagay, pag hindi nila kayang magdala ng tupa, ibig sabihin, hindi nila kayang magdala ng tupa, hindi nila kayang bumili ng tupa, then may option ng Leviticus, then she shall bring 2 turtles. Hindi po ito yung pagong, turtle doves din po ito, and 2 young pigeon. Meaning to say, itong si Joseph at si Mary, hindi nila afford makabili ng tupa. Dahil sila'y mahirap lamang, ang kaya lang nilang dalin at i-offer sa Panginoon ay yung kalapate o kaya naman bato-bato. Po? Na-imagine nyo na po ba yan? Hindi po mayaman ang mag-asawa. Hindi po mayaman itong dalawang engaged. Sila po ay maralita lamang. Okay, establish muna natin to. Nag-i-introduction pa lang tayo. Ipinapakita lang natin kung anong status ng pamumuhay nitong dalawang engaged, nitong dalawang magkasintahan. Sila po ay maralita lang na dalawa. Binanggit din ni Mary ang kanyang kalalagayan sa buhay. Ano po ang sabi ng Luke 1 verse number 48? For he had regarded the law state of his handmaiden. For behold, from the henceforth all generations shall call me blessed.
inamin ni Maria, sabi ni Maria, ako ay nasa mababang kalagayan lamang. Bakit po? Dahil po siya ay mahirap lamang. Mababa ang kalalagayan. At hindi lang po ang ibig sabihin ng low state, dahil siya lamang ay mahirap, kundi dahil din sa lugar kung saan siya nakatira. Kaya niya sinabing low state. Ang tanong, saan ba nakatira si Maria? Dito po siya nakatira sa Luke chapter 1, verse number 26. And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God into a city of Galilee named what? Nazareth. Nazareth. Verse number 27. To a virgin espoused to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was what? Mary. Tanong, saan nakatira si Maria? Sa Nazareth. Hindi po sa Wakwak. Hindi po sa Corinthians. Saan po? Sa Nazareth. Ano meron at karakteristik ng Nazareth? Ano meron doon? Sabi sa akin pong na-research, okay, ano lang po kayo, mag-note lang kayo para lang ma-establish natin yung kalalagayan ni Maria. Ano po? Okay. Sabi po sa na-research ko, Nazareth was just a small town that had a population of somewhere around 300 to 600 people. Ibig sabihin, Sir Jaime, maliit lang na lugar. Ganun lang ang populasyon. No? Hindi masyadong manunuyo dito yung mga tumatakbong kapitan. Ano? Maliit lang ang populasyon. Okay. Ngayon po, ano po ang meron sa Nazareth? Sabi ng John chapter 1, verse number 46, and Nathanael said unto him, can there any good thing come out of Nazareth? Sabi ni Nathanael, meron bang mabuting bagay na manggagaling saan po? Sa Nazareth. Meaning to say, ang lugar ng Nazareth, yun ang kaisipan nitong si Nathanael, kasi po si Nathanael ay nakatira sa Galilee at malapit lang ito sa Nazareth. Mismong yung kapitbahay ang nagpapatotoo na wala daw mabuting manggagaling na taga ano po? Taga Nazareth. Ibig sabihin, ang mga nakatira sa Nazareth ay ano po? Mga sanggano. Sabihin nyo nga po, sanggano. May mabuti bang maaring magmula sa Nazareth? According again sa aking na-research, the people of Nazareth were despised by Galileans because of their rude dialects. Pag sinabing rude, balasubas. Sorry sa term, mga bastos magsalita. Ano po? Sabi nga noon, because of their rude dialects and contact with Gentiles, yung bang nakikipagmabutihan yung mga taga-Nazareth sa mga hintil. Si Nathanael ay taga-Galilee, malapit lang sa Nazareth, kaya alam niya ang karakteristik o ano ang mayroon sa lugar ng ano po, Nazareth. Eh ganun ano? Pag sinabi mo, Brother Jaime, na Malipangpang, alam mo kung ano meron sa Malipangpang. Pag sinabi mong maasim, alam mo kung ano meron sa maasim. Pag sinabi mong sa Sibul, ano, alam mo kung ano meron sa Sibul. No po? Kaya sabing ganoon ni Nathanael, mayroon bang mabuting manggagaling sa Nazareth? Okay. Imagine uli natin ito. Mahirap si Mary, tapos nakatira pa saan? Sa squatter. Nakapaligid sa kanya yung mga taong balasubas, magsalita. Noong magkakatawang tao ang Panginoon sa pamamagitan ng virgin birth, hindi niya pinili
ang mayamang pamilya. Tama po ba? Mahirap lang si Maria eh. Hindi niya pinili ang magandang lugar. Ang tawag doon, kapatid, pagpapakumbaba. Ganoon nagkumbaba ang Panginoong Kristo para lang tayo abutin na makakasalanang tao. Ganoon ang ginawa niyang pagpapakumbaba ng Panginoong Kristo. Listen to this. Si Mary, kahit mahirap, may reputasyon. May dangal, may mabuting patotoo. Hindi siya nakipamatok sa mga hintil. Nung siya ay may boyfriend o mag-boyfriend, hindi hintil ang pinili niya. Yung kapwa niya Hudyo, si Joseph. Hindi siya nagpa-impluwensya sa Nazaret, sa mga rude na mga tao, magaspang ang ugali, bastos, walang galang, marahas. Wala sa lugar ang pagiging mabuti kung hindi nasa puso. Ganun eh. Kahit masama ang lugar na iyong kinagagalawan, kung hindi ka pa-i-impluensya, hindi ka mai-impluensyahan. Tama po? Nako, alam niyo mga kapatid, sa mundong kinagagalawan natin, sa totoo lang, sa school, ang school natin parang Nazareth. Yung mga kapitbahay natin, yung mga office mate natin, para kang nasa Nazareth. Kapag ikaw ay nasa ibang lugar, para kang nasa Nazareth. Mga balasubas ang mga tao. Mga taong nakapaligid at nakakasalamuhan natin halos araw-araw. Yung mga kasama natin sa trabaho, yung mga kapitbahay natin, kuminsan parang literal na tayo nasa Nazareth. Pero wala sa lugar ang pagiging mabuti kung hindi nasa puso. May nakausap po akong isang tatay nung isang araw. Ikinukwento niya yung mga kapitbahay niyang balasubas. Sabi niya, Pastor, ang panalangin ko sa Panginoon, wag ko silang masagot. Wag ko silang patulan. Pastor, sabi niya ganoon, gusto kong ingatan ang aking patotoo at gusto kong ingatan ang patotoo ng simbahan. Amen? Sabi ko sa tatay na ito, tunay nga na ang tatay na ito ay lumalago. Ang mahalaga sa kanya ay patotoo. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay simbahan na maprotektahan at maipakita niya na liwanag siya sa lugar na yon. Na yung lugar na yon, literally, mukhang Nazareth. Amen? Okay. Wala sa lugar ang pagiging mabuti kung hindi nasaan po? Nasa puso. Listen to this. Every Sunday, buksan natin ang ating puso sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang magpapabuti ng ating pong pamumuhay. Amen? Yan ang huhubog ang salita ng Diyos ng mga matitigas nating puso. Yan ang babasag ng ating pride. Yan ang babasag ng ating mga kasalanan sa loob ng ating puso. Ang salita ng Diyos ang magiging liwanag ng madilim nating buhay. Kaya every Sunday mga kapatid, dapat at ang tamang attitude natin pag tayo nasa simbahan, tayo ay excited to listen to God's Word. Are you with me? Are you happy this morning? Dahil gusto ng Panginoong Kristo, kargahan ng kabutihan ng iyong puso, kargahan ng mga prinsipyo, dahil mamaya, uuwi ka sa iyong Nazareth. Are you with me? Wala kang panglaban kung hindi puspos ng salita ng Diyos ang puso mo. Wala kang pag-uugutan ng kabutihang sasabihin. Wala kang pag-uugutan ng mabubuting salita. Dahil from the abundance of the heart, the mouth speaketh.
Are you with me? Kapag hindi puno ng salita ng Diyos ang puso mo, ano lalabas dyan? Sama ng loob, pride, hinanakit, jealousy, hatred. Are you with me? Totoo po ba yun? Mamaya uuwi tayo sa Nazareth. Wala sa lugar ang pagiging mabuti kung hindi nasaan? Nasa puso. At wala nang magpapabago ng puso natin kundi ang salita ng Diyos. Church, ang Diyos tumitingin sa puso. Sabi nga ng Panginoon kay Prophet Samuel, hindi ako tumitingin sa physical appearance. Ang tinitignan ko, puso. My son, sabi ng Panginoon, give me thine heart. Mahalaga sa Diyos ang puso. Mahalaga sa Diyos ang karakter ng tao. Amen? Ngayong umaga, listen to this. Bakit si Mary ang pinili ng Diyos para maging possible na ang Panginoong Kristo ay makapagkatawang tao? Natanong niyo po ba yon? Natanong niyo po ba yon? Pastor, sa dami-daming babae nung panahon na yon, bakit si Mary ang napili ng Diyos? Diyos ang pumili nito. Ako'y naniniwala, mga kapatid. Hindi ito, sino ba sa dalawang ito? Hindi ginanon ng Diyos yan. Ako'y naniniwala, tinignan ng Diyos yung karakter ni Mary, kaya siya ang pinili. If you remember, kapag nagpipray tayo, sabi ng Bible, the prayer of a righteous man availeth much. Meaning to say, kapag nagpray ka, kapatid, titignan ng Diyos, righteous ka ba? Pag tayo nagpray, titignan ng Diyos, may faith ka ba? Pag tayo nagpray, tinitignan ng Diyos, persistent ka ba? May endurance ka ba? Ibig sabihin, mga kapatid, yung karakter, tinitignan ng Diyos para magpala ang Diyos. O, punta tayo dito. Ito pong karakter ni Mary bilang babae. Ito po'y gustong-gusto ng Diyos. At kapag mayroong isang babae na ganito ang karakter, wala ka nang hahanapin pa. Amen? Amen? Parang sasabihin mo, itong babaeng ito, wow! Kaibig-ibig, kahanga-hanga, may pagmamalaki mo, yung favor ng Diyos, magiging niya, o ano tawag doon? Yung favor ng Diyos, atawag doon, makukuha niya. Kapag mayroong ganitong ugali itong babae, ano pong ugali ito na gustong-gusto ng Diyos? At gustong-gusto rin ng mister mo sa'yo. Ano po ito? May idea na kayo? Submission. Amen? Itong si Mary, titignan natin, saan ba nagpasakop si Mary? Kasi mahalaga yun sa Diyos yung submission, di ba, sa babae? Ang role model ng submission sa loob ng bahay, ang babae. Tama po ba? Of course. Saan ba nagpasakop itong si Maria? Listen to this. Number 1. Saang area nagpasakop si Maria? Saang mga area? Number 1. Si Mary ay nagpasakop sa kanilang law or custom.
Luke chapter 1, verse number 27. Ito po ang sinasabi. To a virgin, espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, the virgin's name was Mary. Listen to this. Kapag po nasa betrothal stage ang isang lalaki, especially yung babae, ba kapatid, bawal po na ang babae ay makipagrelasyon pa sa iba. Dapat po sa isang taon na yon na betrothal stage, ang babae ay manatiling pure. Kasi kapag ang babae ay hindi nanatiling pure during betrothal stage o 1 year na yon, nasumpungan na ang babae ay hindi na pure. Ang sabi sa batas ni Moses, stone to death. Pero sa binasa natin, during betrothal stage ni Mary, sabi ng Bible, the virgin name was Mary. Meaning, si Mary nagpasakop sa kanilang batas. Custom. Amen? Luke chapter 1, verse number 31, hanggang hindi ipinanganak ang Panginoong Kristo, nanatiling birhen si Mary. Kaya ang tawag nga po ay virgin birth. And behold, thou shalt conceive thy womb. Yan po ba? And bring forth a son, and shall call his name Jesus. Sabi ni Mary, then said Mary unto angel, how shall this be, seeing I know not a man? Meaning to say, napanatili ni Maria ang pagiging berhen niya. Kasi sabi ng anghel, magkakaroon ka ng anak na lalaki at pangangalanan mo itong Jesus. Pero sabi ni Maria, paano mangyayari ito? Ako ay birhen. Wala pa kaming contact ni Joseph. Meaning napanatili niya yung pagpapasakop niya sa kanilang batas or sa law of Moses. Si Maria ay hindi nagpatukso sa abs ni Joseph. Di ba may abs si Joseph? Kasi karpintero yun eh. Amen? Hindi siya nagpatukso. Nagpasakop sa law of Moses. Hindi lang nagpasakop si Mary sa law of Moses, nagpasakop siya sa Diyos. Luke chapter 1, verse number 38, and Mary said, behold the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Sabi ni Mary, mangyari ang nais ng Panginoon sa buhay ko. Mangyari. Ako'y magpapasakop sa kalooban ng Diyos sa akin. Her submission to God. Hindi lang sa Diyos. Kaya itong si Mary, kaya talaga pinili ng Diyos. Si Mary ay punong-puno ng ano po, pagpapasakop. Amen? Amen? At gustong-gusto yun ng Diyos sa isang babae, na ang babae puspos ng ano po, pagpapasakop. Pangatlo, saan nagpasakop si Maria? Sa government. Amen? Sa government. Luke chapter 2, verse number 1. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world shall be taxed. Yung buong mundo magta-tax. Verse number 4. And Joseph also went up from Galilee and out of the city of Nazareth into Judea unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house of the lineage of David. From Nazareth to Bethlehem. Ito ang problema. Verse number 5. To be taxed with Mary, his spouse, wife, being great with
child. Sir Jaime, tanong, nung sila ay pupunta sa Bethlehem from Nazareth, tanong, kabuanan na ba ni Maria? Kabuanan. You see, hindi sinabi ni Mary, baka mapaanak ako sa daan. Hindi niya sinabi yon. Ako ay kabuanan na. Hindi sinabi ni Mary yon. Sa halip, nag-travel si Mary dahil sa pagpapasakop niya sa batas ng gobyerno. Nagpasakop siya. At ang good thing nun, mga kapatid, kapag ang isang mga anak ay naalog, madaling manganak. Amen? Nagpasakop sa gobyerno. And lastly, si Mary ay nagpasakop kanino? Kay Joseph. Matthew chapter 2, verse number 13, and when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until bring thee word, for Herod will seek the young child to destroy. Kasi si Herod ipinapapatay na yung mga bata. Sabi ng anghel kay Joseph, dalin mo muna ang bata sa Egypt, pati yung iyong asawa. And verse number 14, when he arose, he took the young child and his mother by night and departed into Egypt. Meaning to say, si Mary nagpasakop kay Joseph. Punta tayo sa Egypt. Dalin mo ang iyong anak. Gabi tayo aalis. Walang reklamo na binanggit sa Bible. Sunod sa asawa at pumunta sila saan po? Sa Egypt. Listen to this. Si Mary ay nasa kalooban ng Diyos. Si Mary ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Si Mary ay sumunod sa isa sa katangiang gustong-gusto ng Diyos. Kumbaga, Brother Jaime, natumbok ni Mary, nalugod ni Mary, nakuha ni Mary ang pabor ng Diyos dahil sa karakteristik o sa karakter o sa attitude na meron siya. Ano po yun? Sabihin nyo nga po, submission. Ano? Sabay tingin sa mga kababaihan, submission. Amen? Amen? Nawa sa darating na 2024, amen? Amen? Magsipaglago tayo sa pagpapasakop. Amen? Sa gobyerno, sa batas. By the way, listen to this. Alam niyo po ba o hindi niyo pa alam? Ang simbahang pong ito ay may batas. Kapag hindi ka pa 25, bawal kang ligawan, bawal kang manligaw. Amen? Tanong, willing ba tayo magpasakop sa batas? Ang Diyos, tinitingnan ng Diyos yung pagpapasakop natin sa batas. Sabi ng Bible, kung ano pinagkasunduan ng simbahan dito sa lupa, ino-honor sa langit. No po? Kaya mga kapatid, i-goal natin yun, lalo mga kababaihan. Panginoon, tulungan niyo po ako na yung character or attitude ng submission mapangyari sa buhay ko. Amen? Dahil ang sasabihin ko sa iyo, kapatid, isusurprise ka ng Diyos kapag ganyan ang ugali mo. Okay. Eto na po ang surprise ng Diyos kay Mary. Kaya nga sabi ko po sa inyo, huwag tayong manghimagod, maglingkod sa Diyos, sumunod sa Diyos, magpasakop sa Diyos. Isang araw, mga kapatid, aanihin natin kung anong ginawa nating paglilingkod sa Diyos. Isang araw, isusurprise tayo ng Diyos. Ito po ang surprise na ginawa ng Diyos kay Mary. Luke chapter 1, verse number 28.
Isang araw sa buhay ni Maria. By the way, nais ko pong sabihin ito sa inyo, noong araw po, ang pumapasok po sa betrothal stage, magtataka kayo. Tanungin niyo ako kung bakit. Yung pumapasok po sa betrothal stage na babae, 12 years old lang. Tapos mga 13 ikinakasal na. Tapos sa lalaki naman 18 years old. Pero mga kapatid, iba po ang 12 years old noon sa 12 years old ngayon. Malaki po ang pagkakaiba. Yung 12 years old noon, pwede na talagang magpamilya. Yung 12 years old ngayon, hindi pa. Maglaba lang ay hindi pa alam. Magsaing lang ay hindi pa alam. Magpirito lang ay hindi pa alam. Mag-adobo lang ay hindi pa alam. Amen? Nagluto ng tubig, nasunog pa. Ano po? Iba po ang 12 years old noon at saka 12 years old ngayon. Ngayon po, ito po ang surprise ng Diyos. Luke 1:28. Surprise came from God. And the angel came unto her and said, Hail, that thou that art highly favored. Grabe Sabi kay Maria, highly favored ka. The Lord is with thee. Ang Diyos ay sumasayo. Blessed art thou among women. Dito na po nabuo yung salitang, ano po yon? Mapalad ka sa babaeng lahat. Sabi ng anghel yon. Sabi ng anghel yon. Amen? Blessed ka. Sabi ng Bible, blessed ka. Verse 29. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this shall be. Takang-taka si Maria sa sinabi ng anghel. Bakit po siya nagtaka? Dahil alam niya ang mga taga sa Nazareth, hindi magalang magsalita. Mga busabos, mga bastos magsalita. Kaya siya nagtataka sa ganong salutation, siya nagtataka sa ganong mga bati. Are you with me? Sabi niya ganoon. Siguro iniisip ni Mary, ngayon lang ako nakarinig ng ganitong bati. Amen? Ngayon lang sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakarinig ng ganitong bati sa aming lugar. Dito sa lugar namin ng batian Uy, mukhang may hangover ka pa ya. Marami ka bang nainom? Wag ganun ang batian dito. Pero ito, kakaibang bati ito. Siya ay namamangha sa pagbati ng anghel. Anong klaseng pagbati ito? Sabi kanina, highly favored, blessed among women. Sabi pa ng anghel, verse number 30, and the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found what? Favor with God. Listen to this. Tanong, umaani na ba si Maria sa kanyang paninindigan ng pagpapasakop at hindi pag-impluensya sa Nazareth? Nire-recognize na ba ngayon ng Diyos yung kanyang attitude, yung kanyang buhay? Nire-recognize na ng Diyos. Amen? Amen for that. Church, darating ang panahon, ikaw naman ang re-recognize ng Diyos. Ikaw naman ang patatayuin sa stage. Kaya mga kapatid, huwag manghinagod sa paglilingkod sa Diyos.
Eto si Maria, pinag-uusapan natin ngayon. Nire-recognize na ng Diyos. Higit pa ito sa championship. Amen? Well, of course, itong family day natin, lahat naman talaga panalo. Dahil lahat tayo, nag-enjoy. Alam mo, Mary, hindi niya alam yun eh. Basta si Mary, kung ano ang uso sa Nazareth, hindi niya yung gagayahin. Kung balusabos ang mga salita sa Nazareth, hindi niya yun gagayahin. Kung yung mga nakikita niya mga kababaihan doon, hindi nagpapasakop, hindi niya yun gagayahin. Basta gagawin niya lang kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi niya alam, mga kapatid, na nagigay niya na pala yung favor of God. Hindi niya alam yun. Kaya isang araw sabi ng Diyos, alam mo ba, Mary, nakuha mo ang pabor ng Diyos. Na-hit mo ang pabor ng Diyos. Church, huwag tayong mapagod, ma-hit, mabigyan ng kaluwalhatian, mabigyan ng kaluguran ng ating Diyos. Isang araw, idideklara ng Diyos, manifesting, amen? Nakuha mo ang pabor ng Diyos. Amen? Thou hast found favor with God. Si Maria ay mahirap. Pero hindi siya nag-self-pity. Amen? Kahit mahirap ka, pwede mong makuha ang pabor ng Diyos. Kahit may sakit ka, pwede mong makuha ang pabor ng Diyos. Kahit hindi tayo ganong nakapag-aral, pwede natin makuha ang pabor ng Diyos. Kahit taga Nazaret tayo, pwede natin makuha ang pabor ng Diyos. Diniliklara ng anghel, for thou hast found favor with God. Anong pabor ito? Ano ang premyo ng pabor na ito? Luke chapter 1:31. And behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. Ano ang premyo, Maria? Nakuha mo ang pabor ng Diyos. Ano ang premyo? Diba? Sabi ng anghel, ika'y magbubuntis. At ang iyong ipagbubuntis ay lalaki. At papangalanan tong Jesus. Noong panahong ito, Brother Jaime, kapag ang iyong anak ay lalaki, yun ang gustong-gusto ng mga babae. If you remember, ang request ni Hannah, anak na na lalaki. At ang sabi ng anghel, ang premyo mo, Maria, magkakaanak ka ng lalaki at tatawagin itong Jesus. Pag sinabing Jesus, Savior, siya yung tagapagligtas. Verse number 32, ibig sabihin, hindi si Maria ang tagapagligtas. Yung kanyang magiging anak ang tagapagligtas. Verse number 32, ito ang premyo. He shall be great. Yung anak mo ay magiging dakila. And he shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Verse 33, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Sabing ganun, inulan na ito premyo mo. At ito ang katangian ng premyo mo. Yung kanyang kaharian ay walang katapusan. Siya ay sa lineage, ang tatay niya ay si David. Meaning to say, ang dinidiscuss na ng anghel kay Mary, yung prophecy. At bilang Hudyo, alam nila ang prophecy. Kumbaga, Mary, ikaw ang gagamitin ng Diyos para sa fulfillment ng propesiya. Nagtanong si Maria sa mga sinasabi
ng anghel. Ano ang tanong ni Maria? Then said Mary unto the angel, how shall this be? Papaanong mangyayari ito? Seeing I know not a man. Sabi ni Maria, papaanong mangyayari ito? Hindi pa kami nagsasama ni Joseph. Paano mangyayari? Hindi pa naman kami nagsasama ni Joseph. Meaning, ang sinasabi dito ni Maria, imposible. Imposible. Maraming Bible character naharap sa bingit ng imposible. Are you with me? Imposible na ang dagat ay mahati at magkaroon ng expressway sa gitna. Imposible na ang uwak ay magdadala ng pagkain sa propeta. Imposible na hindi masunog sa pugon si Shadrach, Meshach at Abednego. Imposible na ang tubig ay maging alak. Imposible na ang bulag ay makakita. Imposible na ang baog ay magkaanak. Imposible na ang lumpo ay makalakad. Imposible na ang isang birhen ay magdalang tao. Are you with me? Pero naging posibleng lahat yon dahil sa kapangyarihan ng Diyos. May tanong lang po ako sa inyo na nandito ngayon na ang hiling ay matapos na ang mensaheng ito. Ito po ang tanong. Listen carefully. Nahaharap ka ba ngayon sa balag ng imposible? Pastor, sa kalalagayan ng aking karamdaman, mukhang imposible na akong gumaling. Pastor, sa sitwasyon ko ngayon, imposible na makapagpatayo pa uli kami ng bahay. Are you listening? Pastor, sa kalalagayan namin ngayon, mukhang imposible na akong makapagpaaral. Pastor, sa sitwasyon ko ngayon, mukhang imposible nang mabago ugali ng asawa ko. Pastor, sa sitwasyon ko ngayon, mukhang imposible na sa edad ko ngayon, na ako pa ay makahanap ng trabaho. Nasa balag ba tayo ngayon at nahaharap ba tayo ngayon sa palag ng imposible? Na para bagaang pag inisip natin, nako talaga, mukhang hindi na mangyayari sa akin ito. Talagang ang sasabihin ko, imposible. Imposible. Gaya ng sinasabi ni Maria, imposible. Wala naman akong contact kay Joseph. Imposible. Alam nyo, listen to this. Ang Diyos, experts sa imposible. Alam niyo po ba yun ang Diyos natin? At yun ang gustong-gusto ng Diyos, yung imposible. Imposible. Sabi ni Maria, papaanong mangyayari yun? Idiniskas ng anghel sa kanya kung papaanong mangyari. Verse 35. And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore, also that the holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Lulukob sa iyo ang banal na Espiritu. Yun ang process. Verse 36, nagbigay pa ng example ang Angel Gabriel kay Mary kung papaano mangyayari yon. Verse 36, and behold, thy cousin Elizabeth
she hath also conceived a son in her old age. Alam mo ba si Elizabeth matanda na, pero nagbubuntis ngayon. And this is the 6th month with her. 6 months na ngayon. He was called barren. Baog yan. Pero ano po, buntis ngayon, 6 months na. At ito po yung matinding statement pa na winika ng anghel kay Mary. Verse 37. At kung ikaw, kapatid, ngayon ay nakaharap sa bingit ng imposible, gawin mong prinsipyo ang talatang ito. Amen? Manampalataya ka sa talatang ito. Dahil ako'y naniniwala na ang talatang ito ay hindi lamang para kay Maria, kung hindi para sa'yo. Sabihin mo muna sa katabi mo, para sa'yo. Ano po ito? Verse 37. For with God, nothing shall be impossible. Dito pa lang mga kapatid, sa mensaheng ito, mako-comfort na tayo. Amen? Ng Diyos natin, walang imposible. Pastor, sasaya pa kaya ang pamilya namin? Mukhang imposible na. Pastor, makapag-asawa pa kaya ako? Walang nagpaparamdam hanggang ngayon. Lahat na ng generation ng young people, inabutan ko na. Mangyari pa kaya yon, Pastor? Pastor, nagpaalaga na ako sa OB-GYN at marami na akong naibigay sa OB-GYN. Nauubos na ang pera ko sa OB-GYN. Pastor, magkaanak pa kaya ako? Sa status at kinikita ko, makabili pa kaya ako ng lote? Makapagpatayo pa kaya ako ng bahay? Makabili pa kaya ako ng kotse? Sa pagpapariban pa lang ng asawa ko, kulang ang sinusweldo ko. Mukhang imposible. Lalo na, Pastor, pag bumili yan ng pampahaba ng pilikmata. Lalo nang disgrasya ang aming budget. Paano pa pag naubos ang toner niyan? Lalo na. Ngayon pa lang, damang-dama na namin ang hirap. Makapagpapaaral pa kaya kami? Are you with me? For with God, nothing shall be impossible. Alam niyo, binanggit ko kagabi, kuminsan mas matindi pa yung mga faith ng mga Pentecostal eh. Pag sinabi ng Pentecostal, declare. Amen? Declare. Alam niyo minsan, yung kasing kaibigan ko si Joel, medyo sa nag-church ang Pentecostal eh. Merong prayer request, naalala ko yan eh. Tapos nung siya ang nag-chat sa group chat namin, merong ipinagpipray na may sakit. Si Mac yata yun eh, Si Mac, yung biglang sumakitan tiyan, at isinugod sa ospital. May group chat kasi kaming magkakaibigan eh. Alam niyo, biglang nag-chat yung kaibigan namin na yon. Sabi niyang ganoon, I declare, magaling ka na. Alam niyo, nang mabasa ko yon, na-comfort ako eh. Sabi ko, grabe faith nito ah. Maya-maya si Mac, nag-chat na. Everything's okay. Amen? Kaya church, amen? Sabihin mo sa katabi mo, dapat marunong ka magsabi ng declare. Amen? Amen! Claim it! Declare mo yan! Amen? For with God, nothing shall be impossible. Kasi yung salita na yon, kargado ng faith yun eh. Are you with me?
Parang ang sinasabi mo, kine-claim mo na, amen? Dinideclare ko na, amen? Amen? Kaya yung mga tugtugan natin, plano ko ring baguhin. Joke lang. Amen? For with God, nothing shall be impossible. Alam nyo, wag na wag niyong gagawin mga kapatid na pagdudahan ng Diyos. Hindi bagay na pagdudahan ng Diyos na walang imposible. Walang imposible tapos pinagdududahan mo. Hindi dapat pinagdududahan ng Diyos na may kakayanan sa mga imposibleng bagay. Kaya ayaw ng Diyos yung doubt. For with God, nothing shall be impossible. Declare. Amen? Declare. Listen to this. Habang nabubuhay pa po tayo, maging prinsipyo natin ito, for with God, nothing shall be impossible. Maging life verse natin ito. Maging memory verse natin ito. Dahil hindi ito napasulat para kay Maria lang. Walang nakalagay dyan, for Mary only. Hindi po. Amen? Dahil generally, sinabi ng Diyos, sa Diyos, walang imposible. Moses, walang imposible sa akin. Kaya kong hatiin ang dagat. Elijah, walang imposible sa akin. Kaya kong magpadala ng uwak na magpapakain sa'yo. Shadrach, Meshach, Abednego, walang imposible sa akin. Hindi kayo masusunog. Kasalan, walang imposible sa akin. Maria, kaya kong gawing alak ang tubig. Bulag, walang imposible sa akin. Makakakita ka. Lumpo, walang imposible sa akin. Makakalakad ka. Elizabeth, baog ka. Pero walang imposible sa akin. Magkakaanak ka. Kyle, walang imposible sa akin. Sasagutin ka. Amen? Ano ba iniisip nyo? Amen? What I'm trying to say mga kapatid, iba't ibang tao, pinakitaan ng Diyos na walang imposible sa Kanya. Nakuha niyo po ba? Iba't ibang tao ito eh. At kaya ka rin pagpakitaan ng Diyos na yung imposible, magiging posible. Declare. Amen? Declare. Amen? Ako, mamaya pag-uwi natin, lalo na ngayon, sitwasyon natin, nasa balag tayo ng imposible. Nothing impossible with God. Kaya ng Diyos mo yon. Kaya ng Diyos mo yon. Verse number 38. And behold, Mary, behold the handmaid of the Lord, be it unto me, according to thy word. And the angel departed from her. Umalis. Sabi niya ganun, mangyari sa akin ang kagustuhan ng Diyos. Mangyari sa akin. Submission. Alam mo, church, the word handmaid, meaning alipin. Sabi ni Mary kay sa angel, alipin lang ako ng Panginoon. Sir Kyle, pag sinabing alipin, susunod ka lang sa Panginoon mo. Alipin ka eh. Buksan mo electric pan, buksan ang electric pan. Magwalis ka, magwawalis ka. Magugas ka, magugas ka. Pero alam niyo mga kapatid, kung minsan hindi natin makuha yung pabor ng Diyos, alam niyo yung dahilan? Kung minsan, alipin tayo ng sarili nating kagustuhan. Tama po ba? Kaya itong si Mary, nakuha niya talaga yung pabor ng Diyos eh.
Alipin lang siya ng Panginoon eh. Yun ang tamang pananaw niya sa buhay eh. Tama yun eh. Alipin lang siya ng Panginoon. Pero kaya kung minsan hindi natin nakukuha ang pabor ng Diyos, yung grasya ng Diyos, yung imposible, talagang imposible pa rin hanggang ngayon, here's the reason. Alipin ka ng sarili mong kagustuhan. Oh, listen to this. Hindi ako magta-tithes dahil may bibilin ako. Sinunod mo ang iyong sariling kagustuhan, pero sinuway mo ang Diyos. Hindi ako magsisimba ngayon kasi maghahanda ako ng Noche Buena. Nasunod. Yung kagustuhan mo, nasunod. Pero sinuway mo Diyos. Kahit unbeliever, gwapo kasi. Sinunod mo gusto mo. Nakipagrelasyon ka sa unbeliever, sinunod mo gusto mo. Pero sinuway mo ang Diyos. Tama po. Sabi ng Panginoon, magpatawad. Pero sabi mo, hindi ako magpapatawad. Hindi ko kakalimutan ng kanyang ginawa. Sinunod mo ang gusto mo. Pero sinuway mo ang Diyos. Ito ang sabi mo, isang tagay lang naman Amen? Sinunod mo ang gusto mo, pero sinuway mo ang Diyos. Hindi ako magpapasakop sa aking asawa. Sinunod mo yung gusto mo, pero sinuway mo ang Diyos. Mahal ko ang aking sariling kagustuhan, pero sinusuway naman natin ang Diyos. Listen to this. Iba ang buhay ng sumusuway sa sumusunod. Sa sumusuway, hindi niya makuha ang pabor ng Diyos. Pero doon, sa sumusunod, nakukuha niya ang pabor ng Diyos. Amen? Huwag tayong mabulag sa katotohanan. Mas iba ang buhay ng sumusunod at iba ang buhay ng hindi sumusunod. Ganun po. Kaya sabi ni Mary, behold, ako lamang ay alipin ng Panginoon. Amen? Meron pang iba, alipin ng ng kanilang emosyon. Alam mo sabi ng Bible, our heart is deceitful. Just imagine, alipin ka ng mapandarayang kalooban. Mahirap magpaalipin sa mapandarayang kalooban. Kaya sabi ni Mary, ako'y alipin lamang ng Panginoon. Be it unto me according to thy word. And the angel depart from her. Meaning to say, Mary, wala na akong kailangang sabihin. Nag-get mo yung ibig kong sabihin. At ikay nagpasakop sa gustong sabihin sa iyo ng Diyos. Kaya Mary, ako'y aalis na. Aalis na. Kay church, si Mary ay tinawag na blessed among women. Dahil sa mga katangiang ito. Siya ang ginamit ng Diyos para ang Panginoong Kristo ay isilang sa mundong ibabaw. Well, of course, ipinipreach natin ang death, burial, and resurrection. Pero hindi mangyayari yon kung walang birth of Christ. Pasalamat tayo sa Panginoon na kahit mahirap sila, si Mary, kahit ang lugar ay masamang impluensya, may Mary na sumunod sa kalooban ng Diyos. Listen to this. Ikaw ba ay Mary sa loob ng inyong bahay? Amen? Ikaw ba ay Mary sa loob ng school? Ikaw ba ay Mary sa loob ng iyong trabaho? Ikaw ba ay Mary sa iyong kapitbahay? Na kahit ganun ang sitwasyon, you still stand to what is right. Kahit matindi ang tukso ng paligid, but you still stand to what is right. Amen? I encourage you, sige lang, gawin mo pa yon. At darating ang panahon
isusurprise ka ng Diyos. Sasabihin ng Diyos, anak, nakuha mo ang pabor ko. Nakuha mo ang pabor ko. Tayo tayong lahat, tayo mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay po ni Maria. May mga pagkakataon sa buhay namin na kami, Panginoon, ay nahaharap sa balag ng imposible. Pero salamat sa katotohanan, walang imposible sa inyo. Kapatid, sa mga bisitang narito ngayon, si Maria lamang ay ginamit ng Panginoong Jesucristo dahil sa mga katangiang yon at desisyon ng Diyos yun na si Maria ang piliin nang sa gayon ipanganak ang tagapagligtas. Ang pinakamahalagang pagpili ng Diyos at pinakamahalagang desisyon ng Diyos ay ipanganak ang tagapagligtas. At nang magkaroon tayo ng tagapagligtas, ang diwa ng kapanganakan ni Kristo ay para magkaroon tayo ng tagapagligtas. Si Kristo ang tagapagligtas. Kung tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, buhay na buhay ba, kapatid? Sa puso't isipan natin, nothing impossible with God. Kung tayo ngayon ay nasa ganitong sitwasyon, na mukhang imposible na marating natin ang lakarin mula doon, walang imposible sa Diyos. Kaya kang bitbitin ng Diyos para makarating ka doon. Kaya ng Diyos. Anong balag ng imposible ang sitwasyon natin ngayon? You talk to God dahil walang imposible. Sa Kanya mo sabihin yon. Sa Kanya natin ipagkatiwala yon. Na Panginoon, ganito sitwasyon ko. Tulungan mo akong mabago. Hindi ko kaya imposible sa akin, pero sa inyo imposible. Come on, you talk to God. You kneel down. You talk to God. You talk to God. Na isang araw, sa ating katapatan, isusurprise tayo ng Diyos. Sige lang, kapatid, magsimba ka lang. Magtapat ka lang. Nakikita ng Diyos yan. I-reward ka ng Diyos. At darating yung araw na yon ng recognition. Ikaw naman ang papupuntahin sa stage at ikaw ang i-recognize. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong mensahe. Alam niyo, Panginoon, kung ano ang mga pinagdaraanan namin, kung ano yung mga kahilingan namin, na mukhang imposible. Pero pag dinala namin sa inyo, kaya niyong baliktarin ang pangyayari. Kaya niyong gawing posible ang imposible. Salamat, ipinagkakatiwala po namin ang aming sitwasyon. May mga sitwasyon kami patungkol sa aming anak na parang imposible. May sitwasyon kami na parang imposible sa aming kapitbahay, sa aming kamag-anak, sa aming asawa, sa aming relationship, sa aming trabaho, sa aming mga pangarap. Mukhang napupunta kami sa gilid ng imposible. Pero salamat, Panginoon, walang imposible sa inyo. Salamat po ng marami, Ama. Ito'y panalangin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen.